Sakit sa baga. Ang kahalagahan ng mga baga. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga baga o lungs dahil ang mga ito ay nagsusupply ng oxygen na kailangan ng katawan upang mabuhay. Kapag nagkaroon ng pinsala o sakit ang isa o parehong baga, maaari itong mauwi sa kakulangan ng supply ng oxygen sa katawan na maaari namang magdulot ng kakapusan ng hininga, panghihina, pagkasira ng mga selula at iba pang karamdaman. Dahil dito, mahalagang magamot kaagad ng anumang sakit sa baga. Sa kabutihang palad, salamat sa teknolohiya at patuloy na pag-aaral ng mga dalubhasa, maraming mga gamot ang maaaring gamitin para sa iba't ibang kondisyon na may kinalaman sa mga baga at paghinga. Kasaysayan ng mga sakit sa baga. Mula pa noong sinaunang panahon ay nailarawan na ng mga manggagamot ang iba't ibang mga kondisyon na may kaugnayan sa baga. Subalit, umabot pa hanggang 1950s bago umunlad ang larangan ng medisina at magamot ang mga sakit sa baga sa tulong nila William Welch at William Osler. Sila ang nagtatag ng American Thoracic Society at National Association for the Study and Prevention of Tuberculosis na siyang nagtulak sa mas mabilis na pag-unlad ng pagsasaliksik tungkol sa mga sakit sa baga at buong respiratory system, gayon din sa mga gamot na maaaring gamitin para rito. Mga sintomas ng sakit sa baga. Isa sa mga pangkaraniwang palatandaan ng pagkakaroon ng sakit sa baga ay ang pananamlay dahil sa kakulangan ng oxygen. Kailangan kasing maghalo ang oxygen at glucose o blood sugar upang mabuo ang chemical compound na nagdadala ng enerhiya. Kasama rin sa mga madalas na sintomas ng mga sakit sa baga ang mga sumusunod. Pabalik-balik na ubo na umaabot ng 1 buwan. Kakapusan ng hininga. Pabalik-balik na pagkakaroon ng plema sa baga. Umaagahas na paghinga o wheezing breath. Pananakit ng dibdib, pag-ubo na may kasamang dugo, mga sanhi at salik sa panganib ng sakit sa baga. May mga sakit sa baga na hindi pa tiyak kung ano ang tunay na sanhi, lalo na ang mga rare o hindi pangkaraniwang karamdaman. Samantala, ang mga karaniwang sakit sa baga naman ay kadalasang dulot ng mga mikrobyo na katulad ng virus at bakterya, polusyon at usok, radon at asbestos. Tumataas din ang panganib na magkaroon ng sakit sa baga ang isang tao kung siya ay naninigarilyo, nakalalanghap ng second-hand smoke, pagiging labis na mataba noong kabataan, hindi pagsuso sa ina nung sanggol pa lamang, may kamag-anak na mayroong sakit sa baga na namamana, nakalalanghap na maruming hangin mula sa kanyang tahanan, opisina, paaralan at kapaligiran, palagi o labis ang pagkain ng mga cured o processed meats. Mga gamot sa sakit sa baga. Ang mga manggagamot na dalubhasa sa mga sakit sa baga ay tinatawag na mga pulmonologist. Sila ang may sapat na kaalaman at kakayahan upang suriin ang mga baga at magbigay ng karampatang diagnosis batay sa mga sintomas. Gayon din, ang mga pulmonologist lamang ang maaaring magreseta ng gamot at lunas para sa mga sakit sa baga. Ilan sa mga gamot o lunas na ito ang mga sumusunod. Antibiotic upang mapuksa ang mga bakterya na nagdudulot ng sakit sa baga. Expectorant upang madaling mailabas ang plema. Mga bronchodilator na nagpapaluwag ng mga daanan ng hangin. Paglalagay ng chest tube upang maiwasan ang pag-collapse ng mga baga, chest tube thoracostomy o ang pag-aalis ng likido na namuo sa loob ng baga, pulmonary lobectomy o ang pagtatanggal ng isang bahagi o loob ng baga na apektado ng malubhang sakit. Mga gamot na nilalanghap o kaya iniinom laban sa hika, katulad ng salbutamol na nagpapaluwag ng daluyan ng hangin sa baga. Oxygen therapy na ibinibigay sa mga pasyenteng kinakapos ng oxygen ng baga. Pulmonary rehabilitation, isinasagawa ito para sa mga may pabalik-balik na problema sa baga bilang karagdagang lunas sa mga gamot. Paggamit ng ventilator, isang uri ng makina na tumutulong sa paghinga ng taong may labis na napinsalang baga. Lung transplant, kung ganap nang huminto sa paggana ang mga baga dahil sa mga sakit, nangangailangan na siya ng lung transplant. Paano maiiwasan ang sakit sa baga? Maraming paraan upang maiwasan ang mga sakit sa baga, kasama na ang pag-iwas sa paninigarilyo at sa mga lugar na maraming naninigarilyo. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay upang mabawasan ang nalalanghap ng usok, mikrobyo at mga bagay na nagdudulot ng sakit sa baga. Wastong paghuhugas ng kamay. Pagtatakip ng bibig kapag umuubo o bumabahing. Paglilinis ng bahay upang maalis ang alikabok. Pag-iwas sa mga kemikal na air freshener. Paggamit ng exhaust fan upang maging maginhawa at mas maganda ang air circulation. Mag-ehersisyo ng 30 minuto araw-araw upang lumakas ang baga. Magpabakuna laban sa mga sakit katulad ng pulmonya at trangkaso. Magpakonsulta ka agad sa doktor kung may nararamdamang kakaiba sa dibdib. Mga uri ng sakit sa baga. Ilan sa mga sakit na maaaring makaapekto sa mga baga ang sumusunod. Asbestosis,
bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease o COPD, croup, emphysema, cystic fibrosis, hika o asthma, influenza o flu o trangkaso sa Tagalog, cancer sa baga, sipon o common cold, pabalik-balik na pag-ubo o chronic cough, pertussis, pulmonary embolism o pamumuo ng dugo sa mga ugat sa baga, pulmonya o pneumonia, sleep apnea, sudden infant death syndrome or SIDS, tuberculosis o TB. Panghuli, bagamat nakaaapekto ito sa maraming bahagi ng katawan, isa ring respiratory disease ang COVID-19, ang pinakahuling pandemyang nakaapekto sa buong mundo at kumitil ng kulang-kulang na 7 milyong katao.